I was found as a beggar, as an orphan with no home, no family. I was found with a stain as deep as darkness fills the night, but the wonder does not lie in the depression of my state, but that you found me at all is simply grace upon grace. You gave your life for me, this wandering soul, to see how far, how wide, how deep, how high is the relentless love of God. Now I find that the comfort of this heart are not in things or in the joys that this life brings, but just to be the reworkmanship of God, to know is with me, to know is for me. And I can't begin to comprehend just why you chosen me, but I spend 1,000 lifetimes giving thanks, giving you thanks. You gave your life for me, this wandering soul, to see how far, how wide, how deep, how high is the relentless love of God. I'm undeserving of grace so amazing, though free to me, it cost you everything. You gave your life for me, this wandering soul, to see how far, how wide, how deep, how high is the relentless love of Magandang araw muli mga kaibigan, mga kapatid. Tayo ngayon ay muli naririto sa Ayon sa Kalusugan. Ngayon ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil sa napakabuti niya sa atin, ibinigkaloob muli niya sa atin ang ating buhay, ang kakayanan upang gawin ang kanyang banal na kalooban. Ngayon mga kapatid, tayo po muna ay manalangin.
Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan ka po sa lahat, kami po ay sa inyo ay lumalapit. Samahan niyo po nawa kami ng inyong Santong Espiritu sa hapong ito sa programa ng Ask Ayon sa Kalusugan. At nawa Panginoon ay tulungan mo po ang bawat isa sa amin, gawin ang iyong banal na kalooban at salitain ang iyong mga salita. Ang banal na Espiritu nawa ang siya naming maging panauhin ngayon at maggabay sa amin. At inyo rin pong pagpalain ang aming pong mga kasama rito at ganun din po Sister Myrel na kasama ko ngayon at ang aming mga manonood. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ngayong hapong ito muli ay pinagbigyan tayo ng ating kaibigan at ating kapatid na si Sister Myrel de Castro. Sister, ikaw ay bumati. Hello everyone, magandang araw po sa inyong lahat at kayo po ay binabati namin and masaya kaming naandito sa harapan ninyo para mag-discuss ng aming gabay sa kalusugan. Tama ba? Tama. Okay. Ayan. At tayo ay babati din sa ating mga online nag-watch sa atin, na nanonood sa atin. Si Ate Ruth Tobias, ayan, unang-una sa listahan. Thank you, Ate Ruth. At ganoon din, si Sister Kirma. Hello, Sister, dyan sa Cyprus. Ayan. At ganoon din, yung mga dati nating nakasama last Sunday, nilista ko yon. Ayan, si Daffodil Luvid. Please forgive me kung mali ang pronunciation ko. At ganoon din si Lisa Marie Abacan, sister, yung aking partner dito. At ganoon din si Mami Angelina, yung aking biyanan. At ganoon din yung aking mama, si Perla Ramos. Ganoon din, Sister Joylyn. Ay, sister, alam ko ay manonood ka rin. At salamat sa pag-share ninyo, mga kapatid, ng ating programa. Upang marami tayong masabihan ng tungkol sa kalusugan upang sila din naman ay maging masaya at maging malusog, 'di ba, sister? At ganoon din binabati din namin ang aming mga technical. Unang-una si Brother Don Argente, ang aming director, at ganoon din si Brother John Lloyd Matugas, ang ating kabataan na masipag na talagang sumusuporta sa gawain na ito. Ganon din si Sister Sarena Cleopas at ganon din si Chiki Montebon. Salamat sa inyo, mga kabataan, at salamat din sa aking asawa na nagdala sa akin dito. Ayan, para hindi ako malate. At ganon din ang aking mga anak, akin din silang binabati. Naniniwala ako na ang batnubay ng banal na espiritu ay nasa inyo. Ganon din sa ating mga kabataan dito sa Dasma G Church sa kabuuan at sa ating mga kapatiran. Ngayon ay magkaroon tayo ng recap nung last Sunday, sa tungkol sa microbiome, at napunta din tayo sa diabetes, Actually, lagi yung kasama. Oo nga, magkasama pala talaga yon. So partner sila, Partners in crime. Kasi yun ang unang tinatamaan Oo. Ayan, So ngayon, merong tayong mga questions dito, Sister Myrel. Ang unang questions ay galing kay Sister Kirma Gariamo. Okay. Sabi niya, I'm diabetic, but still I ate rice, but not every day, or I ate only in the lunchtime. But if I check my sugar, almost 200. Ayan. At sabi pa niya, yes, I use masbati rice, or I consume that rice. Nag-i-insulin na ako in the night. Can you please help me what to do? But di naman ako irritable. Ma'am, maybe sa ugali yon. Ayan ang question niya. Okay. So, alright. Yung 200 na sugar, kadalasan po kasi,
sabi nga, there is always the 3 months blood sugar or circulating blood sugar in the body. Now, kapag hindi po yun bumaba dahil sa iba't ibang pamamaraan na ginagawa natin, kailangan po natin magkaroon ng improvement dun sa ating lifestyle. So, especially, hindi ko masabi kung siya ba ay nag-exercise. Hindi naman natin alam kung nag-exercise ba siya, nagfa-fast ba siya, since nag-i-insulin siya, for sure, every now and then kumakain siya. Tawag dito, ang sabi kasi ng ibang doktor, small frequent feeding. So, ang small frequent feeding ay actually hindi yun maganda. Kasi every time na nag-i-intake ka ng pagkain, yung iyong pancreas is nagsha-shout sa liver ng, more insulin, more insulin. Oo. So, wala siyang chance na mag-rest. So, sino nga siya? Si Ma'am Kirma. Okay, Ma'am Kirma, ang gagawin mo, ganito. Every time na ikaw ay tumataas ang sugar, yes, you can have insulin, but siguro pwede mo nang pauntiin pa, bawasan ng konti and dagdagan mo po yung exercise. Okay? So, kailangan mas maliksi tayo ngayon. Kasi, actually, kapag mataas ang ating sugar, ang tendency naman yan is aantukin ka. Or, lalo na sa lunchtime. Or, sa gabi naman, ang gagawin, hyperactive naman yung brain mo, hyperactive yung ano. So, hindi ka naman makakatulog. So, ang pinakamaganda is, yes, I will ask you to exercise at the same time you go fasting. Kasi fasting actually is the best regimen for diabetes, and exercise is the best way to lower your blood sugar. Ayun. Ay, idagdag ko na rin sa question na yan. Kasi yung mother ko, rin siya, diabetic din siya. Although, ginagawa niya rin naman yung mga payo ko sa kanya, kaya lang talagang hindi niya kayang umalis sa rice. Feeling daw niya, mamamatay siya. Sabi niya, matanda na ako, pagbigyan mo na ako. Ganun, alam mo yun? Sabi ko sa kanya, Mama, kailangan talaga magkaroon tayo ng disiplina sa sarili natin. So, unti-unti, bawasan mo na yung rice mo. Yeah. So, ano bang pwede nating matulungan yung mga senior citizen na ganyan, na parang feeling nila mamamatay sila pag hindi sila kumain ng rice? Okay. Ang first niyan is, we have to teach them the temperance. Okay? So, yung temperance kasi, importante yan sa buhay ng tao. Dahil kapag ikaw ay walang temperance, hindi mo talaga mapipigilan yung mga bagay. And besides, sabi nga, when you think you can and you think you can't, you are always right. So, sabi mo hindi mo kaya, hindi ka mabubuhay pag walang rice. Hindi mo talaga kaya yan. Pero pag sinabi mong kaya mong bawasan yung rice, kumbaga, bawas rice, dagdag gulay, that means na makakaya mo kahit anong hurdles din moving forward sa buhay mo. I mean, you're old, yes, but you don't have to suffer yung consequence ng diabetes because you are old enough. You are old already. Kasi kadalasan kapag ang matatanda nagkaroon siya ng high blood sugar, tapos sasabihin nyo, matanda na ako, kakain na lang ako ng kakain. Actually, it's not going to be good kasi ang mangyayari nun, mag-fail yung pancreas, magkakaroon siya ng insulin sensitivity, tapos ano mangyayari? Actually, mas mahirap yun pagka dumating yung point na mamamatay ka na lang pero naghihirap ka pa. Pero kung ikaw matanda and you're healthy, mamamatay ka, but you are masaya. Masaya. Okay. So, mamamatay ka, matutulog ka na lang. Ganun. But, iba naman po yung naghihirap yung mga anak mo, nagtatatakbo, dahil ikaw ay mayroong case. Mayroong kang, agaw buhay ka, nahihirapan ka, at mamamatay ka, pero yung challenge na hirap ka is there. Pero kapag you're healthy,
sasabihin mo, I think mamamatay ako na matutulog na lang ako. Ganon. Kasi ang problema kasi, pag matanda ka na, ang daming disabilities kapag you have, especially you have a very high blood sugar. Ayun. Yeah. Kadalasan, kung hindi man yan cancer, kasi yun ang endpoint eh. Kung hindi man yan cancer, nag-fail yung liver, nag-fail yung kidney. Masakit yun, ano? Oo, syempre. Because talagang pag yun ay nag-fail, parang yung tatay ko, actually hindi naman siya diabetic, but then nag-inom kasi siya ng maraming diclofenac. So yung side effects ng diclofenac, nasira din yung liver niya. And then, of course, pag nasira ang liver, susunod ang kidneys. Oo nga. Oo. So, parang hirap na hirap siya nang namatay siya. That time wala kami. So, I don't want that to happen to any old person who's now looking and listening to us na ma-experience nila na alam mo yon, yung mahirap ang mamatay. Oo nga, yan. Naku mga kaibigan, at alam nyo, mahal na mahal kayo ng Panginoon. Lalo na yung mga seniors natin, ano? At saka may mga diabetes, mga kapatid. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. He doesn't want us na, dadating din talaga tayo sa matutulog tayo, no? Pero, gusto naman niya, matulog tayo na hindi tayo naghihingalo or nasasaktan, di ba? Pwede naman talaga yung matulog lang tayo ng tulog lang na ganyan, walang nararamdamang sakit. Kaya lang nga, dahil nga sa intemperance natin, dahil sa iniisip natin, hindi natin kakayanin pag wala yung ganitong food na gusto natin, ay nakakakos siya ng sakit. Lalo na nga yung rice, ay ang tawag nila, inflammatory. Pro-inflammatory food. Yun, pro-inflammatory food. Tinan mo yun? Kaya siya yung nagkukos ng mga pain at saka mga bukol-bukol, di ba? Sa ating katawan. So, iwasan natin siya para kahit paano ay magamit tayo ng Panginoon sa gawain niya na masaya, walang nararamdamang sakit, di ba? So, yun sunod nating question ay kay Marjorie Liandina Rodriguez. Ayan. Ask ko lang po, ma'am, ang sugar sa fruits masama din po ba sa diabetic? Ayan. Okay. Actually, sabi nga may tawag tayong glycemic load and glycemic index. Okay? So, ang key doon is that when you want to eat fruits and vegetables, or fruits especially, you have to choose the fruits with low glycemic index. So, hindi lahat ng fruit ay maganda. Ang kailangan natin is piliin natin yung mababa ang GL and GI. Because, sa brain kasi natin, ang matamis, because of fructose, doesn't send signals to produce insulin sa liver. Period. So yun, oo. So mga kaibigan, lalo na kay Sister Marjorie, na hindi rin maganda yung masyadong matamis ang buhay natin. Kahit fruits pa yan, no? Sabi nga, kailangan meron ding temperance sa mga magagandang bagay. Di ba yun yung definition ng temperance, sister? Yes, pagpipigil. Pagpipigil sa mga magagandang bagay at abstinence o hindi talaga gagawin o kakainin yung mga masasamang makakadulot ng sakit sa atin. Actually, sabihin na natin, hindi masyadong magandang kainin dahil nga it will shoot up your blood sugar. Okay, ayun. Ayan salamat sa ating kaibigan at doktora ng bayan. Ayan, si Sister Myrel. At ngayon, sa atin pong pagpapatuloy, mga kaibigan, ay ating pag-uusapan ang tungkol naman sa pagtulog at sleep and rest, no? So, yun. Sis Myrel, pwede pong differentiate mo. Kasi ako, parang parang pareho lang yun, sleep at saka rest. Di ba? Kasi siyempre sa gabi, nagre-rest ka talaga while you're sleeping. So, meron ba siyang pagkakaiba? Ayan. Okay. So, ang sleep, meron siyang relationship sa rest.
Pero pwede ka, ibig sabihin, sleep, matutulog ka. Okay, so matulog. Ang rest naman is pwede kang mag-rest na hindi natutulog. Okay, so, ganito yan. Sa araw-araw, meron tayo ng 8 pag matanda, 9 hours pag bata to rest, to sleep rather. And it starts from 9 o'clock to, let's say, 6 o'clock. Tama? 9 ba yun? To 6 o'clock. And then, of course, gising na naman siya at pagtatrabaho. Yun. So, that's the cycle. We call that the circadian rhythm. So, pag halimbawa, magre-rest naman tayo, actually, there is a best way and a best time to rest. God has given us 6 days to work and 1 day to rest, which is the Sabbath. And the Sabbath is the day of rest. Hindi naman kailangan na matulog tayo the whole day. But of course, we can relax. We can sit back, let's say, inside the church to rest our bodies and praise the Lord for His goodness. And that rest is a very good rest because we can only focus ourselves in the presence of the Lord. Okay? So, ang rest is, may kasama din na sleep. So, pwede rin tayo mag-nap, pwede rin tayong sleep na talaga sa gabi. But then, of course, that 1 day rest is actually a non-negotiable rest because we have to reset our bodies. Yeah, so that is what we call the reset of the bodies. So, importante yun sa katawan natin, no? So, that is what actually the difference between the sleep and the rest. So, we have the 1 day rest for the whole 6 days, and we have the sleep for 8 to 9 hours in 1 day. Yeah. So, importante pala, Sister Marirel, na magkaroon tayo ng weekly rest. Yes. Dahil nga, sabi mo, nagre-reset yung ating katawan. So, paanong paraan tayo nagre-reset? Or meron ba tayong ginagawa para mag-reset? Dahil sa pag-rest natin nga sa 1 day rest ng Sabbath, may kinalaman ba yung day na makakapag-reset ang katawan ng tao? Or pwede, kasi yung iba sabi nila, Sunday ang gusto kong piliin para ako mag-rest, or Monday, or any day, mamimili sila. Pero meron bang talagang day na kailangan mag-rest ang tao? Na may kinalaman yun sa pagre-reset ng ating katawan. Good question. Okay. So, ang rest sa Bible is instituted by God. And God was so specific when He said, the 7th day is the Sabbath rest. Diba? So, yun yung time na magre-rest tayo. And there's a study, I think it was a study ng isang American scientist na he saw in our blood that during Sabbath day, yung particular blood, hindi ko lang maalala kung ano yun, it actually stops working. It actually stops, yung talagang nagre-rest siya, hindi siya nag-duplicate during Sabbath. Tapos, ganun din sa plants. The plants actually have rest. And that particular, rest on a Sabbath. Kaya sabi nga niya, nung naisip niya yung, bakit ika-7th day talaga siya nagre-rest? Yung scientist na yon was actually convinced that the true day of rest is the Sabbath. Oo. So, hindi ko lang maano yung very particular study na yon, but then there is this study na yun yung result. Yeah, this is so nice, di ba? Oo nga. Oo. Yan. So, yeah. Tignan nyo, mga kaibigan, mga kapatid, hindi tayo pwedeng mamili ng rest day natin kasi God instituted Sabbath day or 7th day, yes, no? Na day na particular yon kasi
ang Diyos ang nag-create sa atin eh. So, He knows what's best for us, di ba? Yes. So, siya rin nag-create ng halaman, ng mga hayop, ng lahat ng nakikita natin dito sa mundo, na talagang, pati sila nagre-rest din. Yeah. No? Buti pa nga sila eh. Wala silang, alam mo yung katulad nating mga tao, no, na kaya nating mag-isip, kaya nating mag-decide, pero sila wala silang sariling desisyon, ano lang sila kung ano yung ginawa sa kanila ng Panginoon. Pero mas obedient pa sila sis kaysa sa atin. Tigas ulo ng tao, no? Yeah, totoo naman talaga yan. But then of course, when we have that right training, when we have the right mindset, we can actually be very obedient also. Ayan, di ba, no? So, yan, mga kaibigan, i-practice na natin na maging obedient tayo sa Panginoon. Kasi nga, meron siyang ibinigay na particular day para tayo mag-rest. And, alam nyo, napansin ko lang sa Bible, na ang Panginoon, kaya niya ibinigay yung rest na yun para sa ating ding benefit. Yes. No? Para hindi tayo malungkutin, grouchy, di ba? For the rest of the week. At saka, kumbaga malakas ang katawan natin to face another week. Di ba? Mga kaibigan at mga kapatid. So, yan po yung isa sa magandang, parang benefit ng rest, At sabi pa, may question pa tayo dito. Yun. Oo, nasagot mo na yun, Ngayon, what is the relationship of good sleeping habit, Sa sleep naman tayo, yung daily, ano daw ang relationship ng good sleeping habit to the functions of our body and its immune system? Alright. Okay, so sasagutin natin yan. Ang sleep, so balikan ko yun ang bata, 9 hours. Ang matatanda, 8 hours. Okay? But of course, most of us have this sleeping pattern na kadalasan parang automatic yung sleeping pattern. That's what we call the circadian rhythm. Ang circadian rhythm natin, meron siyang nakapako na time based on our regular sleeping schedules. So let's say for example, we have the sleep pattern na 10 o'clock and then gigising tayo ng 6 o'clock. That's already going to be a cyclical pattern. We call that the circadian rhythm. Okay? So, and sleep and wakefulness is in our hypothalamus. So, dun yun naka-set, kaya parang automatic, gising ako ng alas 5, parang ganun. Because you are used to that. Okay? Now, ang sleep, when we have not enough sleep, our brain actually swells. So, nagmamaga siya. No. And kapag let's say yung lamay, alam mo yun yung wake ng patay. Pag naglamay ka, kadalasan po, yung tao parang nagkakaroon ng brain fog, nagkakaroon ng dizziness, nagkakaroon ng iba't iba actually yung nararamdaman nila. Tapos minsan nanginginig yung katawan because ang sleep, when it's deprived, has, ang brain mo magsiswell and all those symptoms will come out. Yeah. And sometimes sleep is more essential than food. So, ang sabi nga, you can sleep without eating, but you can eat, but you can't, sabi nga, you can't sleep, or you can't eat without, you can sleep without eating, but you can sleep, baliktad yung nawawala ako. Okay. Parang hindi ka, mas okay ang matulog na hindi na kumakain. Na hindi ka nakakain. Kesa naman, kumain ka, tapos matutulog ka. True. Kasi mas detrimental pala yun, di ba? Yes. Opo. And of course, when we are
when we are asleep, what happens is that ang body natin ay nag-clean up. So, dapat kapag matutulog tayo, hindi na tayo dapat kumakain. Kasi supposedly, ang katawan natin is nag-prepare na siya na mag-turn to sleep. Now, when we are asleep, our bodies are hindi talaga siya totally tulog. Some of the parts of the body are actually doing its cleaning job. In the brain, what we are doing, kumbaga, kung tulog ka, yung yung hippocampus natin, which is the memory center, nagsusort siya ng memories, whether good or bad. Sinusort niya yun. So, para mas organized ang thoughts mo. Yeah. Now, ang katawan naman natin, pag matutulog na, yung liver, natutulog din sila. At ang heart and liver, nag-uusap din yan. At nagtuloy-tuloy sila, nag-clear out ng toxins sa katawan natin. So, when we don't have enough sleep, yung mga functions na yun are actually nadidisrupt sila. So, what happens is that yung immune system mo, syempre, magkakaroon ng problema. Especially when you eat like, kumain ka alas 9, tapos matutulog ka alas 10. 1 hour? Yeah. Hindi kaya yun. So, anong nangyayari, pag natulog ka, possibly na magkaroon ka ng pancreatitis, possibly na magkaroon ka rin ng alam mo yung sipon kinabukasan? Oo. Yeah. Because yung katawan mo, actually yung stomach mo, ang top niyan is, di ba yung stomach, ganyan, ang kalahati niyan kasi is, actually 3/4 is mucus. Yeah. Now, kapag kumain ka ng matindi sa gabi at natulog ka, mataas ang possibility na magkaroon ka ng sipon or GERD. Yun. Ay, kasi, may time nga yan, nung wala pa akong pakialam sa health. Basta gusto ko, bago ako matulog, busog ako. Ayun. So, pagkagising ko sa umaga, masakit ang lalamunan ko. Aray. Pakiramdam ng katawan ko, para akong binugbog. Aray. Tapos, may sipon agad. Alam mo yun? Tapos, ang thinking ko, yung baga ko, nagpo-produce ng sipon or ng mucus. Yung pala, nasa tiyan pala natin yung mucus. Ayan, ang ganda. Ang galing, no? Sige, sis. Ano? Ayun. So, importante talaga na, actually, we even encourage people to sleep with an empty stomach. Yeah. So, di ba, 6 o'clock, nag-stop na tayo. So, you can sleep at 10 with nothing inside the stomach. That way, kinabukasan, you are going to break your fast. So, yan ang tawag doon ay breakfast. So, you are actually breaking your fast in the morning. So, kaya pala, tinawag na breakfast. Yes. Kasi, nag-fasting tayo ng gabi. No? Yes. Ayan. At saka, alam nyo ba, sa aking mga naranasan sa buhay, noong nagkaroon ako ng pakialam sa health ko, ayan, hindi ko na tinatry na kumain sa gabi. At ang sarap ng pakiramdam, no? Ay, yeah. 100%. Masaya ka paggising mo, glowing yung skin mo, wala kang sipon. True. At yung wala kang parang masakit na lalamunan, yun pala yung nagkukos nun, yung GERD, ano? Kasi nagre-reflux yung acid sa tiyan natin. So yun, wala yun, ganun. Tsaka, hindi mabaho ang hininga. True. Hindi mabaho ang hininga. Of course, pero lang kung hindi nag-toothbrush sa gabi. Ayun na nga. Kailangan mag-toothbrush ka sa gabi para hindi mabaho hininga mo. Pero sa totoo lang, totoo yan mga naranasan ko na nung kinorek ko yung aking eating habit. Yun, maraming benefits na naranasan ako doon. 'Di ba? So yun, ano naman ang nun yung sa function ng immune system natin, so kapag hindi tayo pasaway sa pagkain, kumbaga we eat before 6, yan. Tapos nakakapagpahinga tayo ng maayos, malakas din yung ating immune system. Yeah, that's right. Oo, kasi nakakapag-repair sila ng maayos sa ating katawan na parang walang sagabal, ano? So, sagabal pala talaga yung pagkain sa gabi. Sige nga, explain mo nga yun. Yeah, syempre, kasi when we eat at night, syempre naandyan na yung
ayan pa rin, yung culprit na yan, ang sugar. Okay, one. So, syempre, pag nakakain kayo at night, tas matutulog kayo. Actually, hindi rin kayo matutulog eh. You will try to sleep, but you will not be able to sleep. Parang troubled yung sleep nyo. It's because nga, hindi nakapag-function ng cleaning activity yung katawan. Another one is that yung neurotransmitter sa brain, hindi siya nare-replenish. So, cranky. Tapos, medyo irritable ka kinabukasan. And then, syempre, yung gut natin, microbiome, is affected because actually, ang tiyan natin is nagre-rest din. And hindi niya kayang ubusin yung, let's say, kakainin mo yung hindi niya kayang i-digest yun. At what happens, lalo na sa small intestines, lalo na kung hindi kayo nag-chew ng food well, at kakain kayo ng marami, ang nangyayari sa small intestines, magkakaroon siya ng small intestinal bacterial overgrowth. And, ang mahirap nun is that masakit po yun sa tiyan. Oo. So, feeling mo, may sa katawan mo or lagi naman yan, nakain mo? Hindi naman niya ako kumain ng kahit diba? Kadalasan, gano'n naman sinasabi. But of course, it actually creates a different, a different, yung sa katawan, sa tiyan, sa loob ng tiyan. Oo. Kaya, parang yung IBM, condition, ganun. yes, oo. Actually, hindi naman talaga. Pero, may mga, and kadalasan yung nagkakaroon sila ng yung sakit sa tiyan. Minsan may magrereklamo sa akin, nagkaroon ng gastrointestinal, nakakalimutan ko yung mga terms ayun, so nagkakaroon sila ng basta may sakit sila sa tiyan. So ang gagawin ko lang sa kanila is papakainin ko sila syempre ng paiinumin ko lang sila ng tea. Wala silang kakainin. Paiinumin ko lang sila ng tea. And yung tea na yun, it should be like with fennel, ginger, kasi yun ay mga helpful sa gut na mga And then of course, we have kung halimbawa matigas ang pupo, we have the papain, so papaya. And then of course, kapag merong kadalasan pag may problema sa tiyan, kadalasan ang pinapakain ko rin is pineapple, which has the bromelain. Yan. So, papain and bromelain. And of course, you can have the Lactobacillus bifidus and acidophilus. But of course, sa sleep, importante na wala talaga tayong laman ng tiyan. Oo. Yeah. Okay. Tama. So, yun mga kaibigan, mga kapatid, ay meron nga parang proverb, old proverb na hindi ka daw mamamatay na nagutom ka. Madali kang mamatay pag malaki ang tiyan o kaya busog lagi. So yun may question pa tayo dito, no? We know that there are many diseases caused by the lack of sleep. One or two of them are anxiety and depression. Why is that? Okay. So, ang lack of sleep kasi, pag lack of sleep ka, what happens is that yung vagus nerve natin, yun ang nagsisend ng signal sa brain. And pagka nakita niya na may problema ka sa gut, kadalasan, it sends signals to the amygdala. And what happens is that nagiging down ang pakiramdam natin. And when we are down, we tend to find a way on how to, put us up. So what we also usually do when nag-stress eating tayo. But eventually, it will even more, give you the bad effects of stress eating. So magkakaroon ka na naman ng depression. So pag walang, kasi actually it's the sugar also in the brain, So pag madami, up ka, pag wala, down ka. Tapos ito, another one, coffee is another culprit for eventually okay siya, tapos magda-down siya, so dun magiging depressed ka. Tapos wala ka ng sleep kasi syempre ang coffee will not allow you to sleep. Oo. And another one is of course yung sugar, hyperactive ka naman sa so kumbaga even nga sa kahit anong bagay, minsan pag inanalyze mo, it's just the sugar, the cortisol in the coffee. Sometimes it's the, ito yung alcohol.
when we take alcohol at night, we think that makakatulog tayo. But actually, the brain considers alcohol as sugar because all alcohols are coming from sugar. Oo nga. Diba? Alcohol, like beer coming from malt, alcohol comes from either agave, tequila yon, tequila. And ang sa grapes naman is wine. So, this alcohol, actually, nagkakaroon siya ng alcohol because na-ferment, di ba? Na-ferment. And masama pa no, nilalagyan nila ng brewer's yeast yung alcohol. Kaya nagiging alcohol. So, ang depiction nito sa brain is aldehyde, and it's a form of alcohol which is another form of formaldehyde. Di ba? Ano yun? Formalin. Magkakaroon ng Papakamatay ka ba? Oo nga, di ba? Para sa patay lang yung formaldehyde na yan at formalin, kumbaga, sa Tagalog. Yun. Hindi man Tagalog, pero another term. Yeah, so ang nangyayari is, hindi ka talaga makakatulog. And what happens, ano yung magiging, syempre, magkakaroon ka ng anxiety, depression. Hindi mo naiintindihan. Kasi naman Oo. And of course, other things like processed food, ganon, nakakaroon din yan ng effect sa brain because of the some chemicals in the processed food. Ayun. Toxins kasi siya, di ba? Yung mga yan. At saka, may nagsabi sa akin, pastor siya na nakasabay ko sa isang seminar. Sabi niya, 1 year na akong walang sipon. Sabi niya gano'n. Nice. Sabi ko, bakit? Anong ginawa mo? Hindi ako kumakain ng tinapay. Sabi niya gano'n. So sabi ko, meron kayang significance yun? Yes. At saka, kumbaga, may nagsabi din na pag kumain ka daw ng tinapay na marami or kumakain ka ng kanin na marami, wala ka raw pinagkaiba sa tumador o yung umiinom ng alak. Opo. Ang tinapay naman kasi may yeast, di ba? Oo. Tapos, yun din ang ginagamit for brewer's yeast, or yun din ang ginagamit para gumawa ng alcohol. Ay, pala. Yes. And then when you have high sugar naman in the body because the bread is wheat, di ba? And of course, kasi actually allergenic din yung wheat, dairy, and tawag dito milk. So, yun, may iba rin yun na effect yun sa ating katawan. So, kadalasan, it becomes eventually a downer. Yeah. Ayun. Kaya magkakaroon ng depression at saka anxiety. Yes. Ayun, dahil bumaba na, no? yung levels ng ating mga neurotransmitters. Yeah, yun na nga. So, yan, no, mga kaibigan, mga kapatid, para ka na rin nagpuyat. Correct. Ayan. So, what causes, insomniasis and its effects to our brain and body? Actually, ang insomnia, diba, lack of sleep, kadalasan, ito yung mga nagiging causes niya. Parehas pa rin. Kaya minsan, sabi, may insomnia ako. Ano ba? Kaya dapat mong tanungin talaga, ano bang kinakain mo? Anong iniinom mo? Anong iniisip mo? Ayun. Ano yung ginagawa mo? Maraming factors. One factor is, of course, na hindi siya on nutrition is like working at night, jet lag, loud sounds at night, yung mga ganon. Tapos, other than that, of course, we have the sugar, we have the cortisol, we have the yung alcohol, and then the fermented, actually nag-ferment yung tinapay sa tiyan, naging alam mo yun, yung mga ganon. Wheat, dairy, and milk, maraming klaseng So, we have to, when we have that, we have to eliminate lahat talaga. So, pagka hindi pa rin nakakatulog, we have to make sure na wala siyang ibang problema other than that. Sometimes kasi, ang person, ang reactions niya sa mga bagay depends also on what he eats. Yung ugali? Yeah. Yeah. Sabi, you are what you eat. Oh, diba? Tama. Oo. So, kung halimbawa, let's say, for example, nag-stress eating ka, tapos hindi ka nakatulog. Tapos sabihin mo meron kang insomnia. Alam na kung anong cause, 'di ba? Because meron kang problema, nag-stress eating ka, nagkaroon ka ng insomnia. So, okay.
Another thing, of course, it's a different matter altogether when you have a good support system. Diba? So yung insomnia mo can, of course, when you eliminate other things, then you will be able to find out what's the cause of your insomnia. And if it's a psychological problem, we can address the problem immediately. Ayun. Oo. Kasi, parang ako, nagkakaroon ako ng ganong issue kapag yung may mga bagay na hindi ko mapigilan na iniisip ko. But of course, okay, eto there is another way to do it. It's just we have to switch our mindsets. Yes. So, okay. Inisip mo like, kailangan ko bang isipin tong isang taong to or isang bagay na to? Sometimes hindi natin mapipigilan yung ano na yon, yung thinking na yon, because meron tayong important matters to tackle with that particular person. Yeah, 'di ba? Pero kapag hindi mo ineliminate yung mga bagay, parang okay, ano ba talaga yung cause nito? Okay, ito alis, hanggang sa ma-find out mo ano ba talaga yung source ng problem mo. Ayun. Yeah. And then we can tackle things right head on dun sa problem. Kasi hindi mo naman pa siya pwedeng sabihin na sa pagkain lang or sa ano lang. There are really things, but of course food can make the difference. Oo. Yeah. Malaki ang maitutulong or maisasama, no? Right. Yes. Kumbaga sa type of food na ating kinakain at sa paraan ng ating pagkain, di ba? Ayun. At saka, di ba sa mga may cancer patients, di ba prone sila sa insomnia? Yes. Cancer patients, yung may mga drugs na nakaka-cause ng hindi pagtulog nila. Pwedeng ganun eh. So, pwede rin yung conditions na meron siya talaga ng kaya ito yung heartburn, hindi siya makatulog. May asthma, hindi siya makatulog. So, kaya kailangan natin, sa functional medicine actually, we look into the deep source of the problem. Tinitingnan namin siya, ano ba talaga yung cause ng problema nitong taon to? Because we can actually, sabi nga, good man out, gaganon lang, inaano lang nila yung masama, alisin, yung maayos, panatilihin. Kasi, most of the time, people don't realize na some problems are caused by what they are taking. Like, isa na dyan yung drugs. Kaya, yung mga gamot. So, yung sa cancer patient, we know that they have like complex already na problem. And kaya nga sa amin, we make sure that all their issues are addressed isa-isa. Ayun. Ang ganda, no, mga kaibigan, mga kapatid. Talagang nagtutumulin din ang mga oras natin. So, titingin tayo ngayon sa ating online kung may mga questions tayo, no? Ayan, sabi ni Kirma Kariako, yasa sa lahat. Have a blessed afternoon dyan sa inyong Calmera, Cyprus. Maraming po kasi dito mga ma'am and sir. Ayan. At ganun din, sabi niya, I'm lack of exercise. Ayun, kulang nga daw siya ng exercise. My insulin is 12 unit only. Yes po, I cannot sleep well. Ayun. Kaya dahil sa kanyang diabetes, no? I can resist rice, but sometime nakakamiss naman din. I consume brown bread din. Almost vegetables ako. Ayan. So, no? About sa fruits po, I choose the fruits to eat. Actually, we have 2 grapes vine trees. Here, I took from the tree to 2 on 3 only. I thought in the church 2 to share. Kasi walang kumakain dito sa bahay. Ay, sana kapitbahay natin siya, no? Ay, nako, ang grapes, ang taas ng sugar. Ay, talaga. Paborito ko din yan, yung grapes. Ayan. Pero mas paborito ko ang avocado at saka buko. Ayan. May particular bang maganda yung avocado at saka buko? Parang pareho silang fats.
Yeah, but of course, our brain needs a lot of fats. Yeah, Yeah, so avocado is a good brain food. And at the same time, of course, yung mga nuts is a good brain food. Okay, I forgot one thing that will help you have a better sleep. It's the melatonin. Okay, but the melatonin that I'm talking about here is something that you have to, that is created by your body. Okay, so how does the body create its own melatonin? When you sleep at night from 9 o'clock to 2 o'clock, that's the time where the melatonin is being produced by our own body. Yeah. Pero meron bang ano yan, parang paraan para mag-produce yung ating body ng melatonin? Yes, you have to sleep in a dark room. Wala dapat ilaw, wala dapat sound, ikaw na maririnig. But of course, when you start sleeping, you can sleep with the nice sounds, especially yung sound of the harp. Ayun, So oo. harp music is a good way to sleep. And of course, you have to dim the lights, wala dapat ilaw, so that the brain will produce its own melatonin. Yes. Ayan, So, ang ganda, yun. no? Oo. Pero meron din, napanood ko or napag-aralan ko rin, yung light, tungkol sa light, na sa araw ba, kasi sabi meron daw melatonin din na lumalabas sa atin pag araw para sa ating mitochondria. Kasi ang melatonin is parang kumbaga sa sasakyan, siya yung cooling system ng ating mitochondria. Tama ba yun? Actually, possible, pero hindi ko pa siya nababasa. But what I am actually, the melatonin is actually particularly produced in the brain. Oo. Malapit sa pineal gland. Oo. Yes. Yeah. So, yon. And you have to really sleep in a dark room para magkaroon ng magandang melatonin production ang iyong brain. So, yeah, we have to make sure that our circadian rhythm is right at meron siyang consistency, and we can sleep to produce melatonin. So, from 9 o'clock to 2 o'clock in the evening. And of course, we need the brain to be always yung brain natin must be in a sleep form na nagkakaroon tayo ng mga REM, para deep sleep. And that way, we will evade all those kinds of problems in the brain and in the body at the same time. So yeah, that's it. Ang ganda, no? So yan, mga kaibigan, mga kapatid, ang ganda ng ating ngayong napag-usapan. At salamat sa ating kaibigan na si Sister Myrel De Castro. At mayroon pa tayong 2 Sundays sa kanya. So, abangan natin sa next Sunday kung ano naman ang ating i-discuss. At salamat sa inyo mga kaibigan na kayo po ay nakasama namin ngayong hapon. At ngayon, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan ka po sa lahat. Marami pong salamat sa iyo pong pagkakaloob sa amin ng pagkakataon na madiscuss po namin ang tungkol sa kahalagahan ng inyong sabat na ibinigay sa tao, na kapagbibigay ng kalusugan at kaligayahan sa aming mga puso at kaisipan, at ganun din po ma-enhance ang aming relationship sa inyo. Ganun din po sa araw-araw naming pagtulog na nakakatulong ito upang kami po ay lumakas at magawa ang mga gawain na kailangan namin gawin. At salamat po Panginoon sa pagtulong mo kay Sister Myrel, sa kanya pong advocacy, sa pagtulong sa mga tao tungkol sa health. At nawa basbasan niyo po ang bawat isa sa amin, pagpalain, at ganoon din po patawad sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa banal at matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis
buwis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis